Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito, unang araw ng buwan ng Nobyembre, ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, the Solemnity of All the Saints. Sa ating pong kredo, ating pong ipinapahayag na tayo'y nananampalataya sa tinatawag nating Communion of the Saints. At sa ating katekismo, may dalawa pong ibig sabihin ang Communion of the Saints. Una, communion in the spiritual goods. And pangalawa, communion among holy persons. At dito po sa ikalawang meaning, mayroon po tayong tinatawag na three states of the church. The communion of the saints is the church, and there are three states of the church. One is called triumphant church, or those who died and are now enjoying what we call beatific vision, meaning to say, they are now in a face-to-face relationship with God. Second state is what we call the pilgrim church. This is the church of the living people, our church here on earth, who are in a pilgrimage towards heaven, towards the triumphant church. And third is what we call the suffering church, or those who died and are now in the state of purgatory because they are still in need of purification, still need of being washed from their sins. Among these three states, we are honoring and celebrating today the first state, those who belong in the triumphant church, the saints. And when we say saints, we do not only refer those who are canonized, those we know like Saint John Paul II, Saint John Mary Vianney, Saint Francis, Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross, Saint Teresa of the Child of Jesus, etc. and etc. But we also include those who died and are now enjoying this beatific vision, or that face-to-face relationship with God in the state of heaven. And when we say saints, we also include even the non-Christians who live in accordance to their conscience, na kahit na hindi sila Katoliko, ngunit namuhay sila ayon sa kanilang konsensya, namuhay sila ng matiwasay, mabuti, may pananalig at takot sa Diyos, at mayroon pong o namuhay sila ng moral na tao. Yun din po ay kasali sa ating ipinapahayag ng mga santo sa araw na ito. Sa ating mga pagbasa ngayon, ang mga santo ay dinescribe sa ating unang pagbasa ngayon na sila daw yung mga nakabihis ng puti, ng may mga palm branches. At napakarami sila, a multitude of people clothed in white robe with palm branches. At dito po sa ating unang pagbasa ngayon sa vision ni Saint John, sila daw ayon sa isang elder ay yung mga dumaan sa hirap, sa mga persecution, ngunit hindi po nila isinuko ang pananampalataya nila. Kaya po ang mga santo ay gaya din natin mga tao na dumanas din ng maraming pagsubok, maraming tukso, maraming hirap sa buhay, pero nanatili po silang tapat sa Panginoon. Kanila pong ipinaglaban, kanila pong ipinagpatuloy, ipahayag ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga persecutions o mga hirap na kanilang pinagdaanan.
Kaya po ang mga banal po ay gaya din natin, dumaan din sa maraming hamon ng buhay. At ano po yung nagpatibay sa kanila upang ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng mga hirap, mga tukso, pagsubok, hamon ng buhay? Ayon sa ating ikalawang pagbasa ngayon from the first letter of St. John, ang binabanggit po dito ay nang dahil sa pag-ibig para sa Diyos o sa Diyos. Sapagkat ayon sa ating ikalawang pagbasa ngayon, yung pong pag-ibig ng Diyos ang magpapaalala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. At ito po yung driving force sa mga banal na ipagpatuloy ang hamon sa buhay, ang paglalakbay sa buhay, ang manampalataya sa Diyos nang dahil mayroon silang malalim na pagmamahal sa Diyos. Hindi po ba ganun din tayo sa buhay na sa kabila ng lahat ng hamon, lahat ng hirap natin, ipaglalaban natin kung mahal natin. Hindi tayo agad-agad susuko, hindi tayo bibitaw kung mahal natin ang tao, kung mahal natin ang isang bagay, o higit sa lahat kung mahal natin yung mga relationships natin, hindi natin yan susukuan. Ganoon din po ang mga naging banal o ang mga banal na ating binibigyan parangal sa araw na ito, na kanila pong ipinahayag ang kanilang malalim na pag-ibig o pagmamahal sa Diyos anuman ang mangyari. At ano po rin ang kanilang naging direksyon para po ipagpatuloy nila ang pagtugon sa paanyaya ng Diyos na magpakabanal. Hindi po madali, pero ang ating ebanghelyo ngayon ay yung tinatawag nating the Beatitudes of the Lord, or yung tinatawag nating the 8 Beatitudes. At ito po yung naging guiding map para sa mga banal. At ito yung kanilang sinunod, kaya po sila ngayon ay tinatawag na banal. Mapalad sila sapagkat kanila pong ginawa kung ano ang nais ng Diyos sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan sa buhay, sa kabila ng mga pasakit, sa kabila ng mga hirap, gutom, pagmamaltrato at kung ano-ano pa. Sila ay mapapalad sapagkat lahat ng ito ay kanilang dinaanan, lahat ito ay kanilang tiniis, lahat ito ay kanilang hinarap nang dahil mayroon silang malalim na pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung paanyaya ng Diyos sa atin sa araw na ito. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magpakabanal sapagkat lahat tayo ay mga anak ng Diyos. At para magpakabanal, ang kailangan lang naman natin gawin ay ang mapalalim ng pagmamahal natin sa Diyos, at yung pagmamahal na to ang siyang mag-uudyok, ang siyang ating magiging basihan upang ipagpatuloy natin ang buhay sa kabila ng mga hirap, hamon o pagsubok ng ating buhay. Nawa po maipaalala sa atin na tayo po ay tinatawag ng Diyos na magpakabanal at makakayanan natin magpakabanal kung mayroon tayong malalim na pagmamahal sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.